Media Information Officer mula sa Public Information Unit ng DOST Pag-asa. Ang ating press conference po ngayon is currently being live streamed on our official Facebook page, DOST Pag-asa, at sa ating YouTube channel, DOST Pag-asa Weather Report ngayong araw, June 15, 2026. So bago po tayo magsimula, nais po nating pasalamatan ng ating media partners na kasama po natin dito ngayon sa Pag-asa Central Office Amihan Conference Room at sa ating social media platforms para sa ating press conference. Maraming salamat po. Yan, kasama po natin ngayong araw ang key officials ng DOST Pag-asa, headed by our Administrator Dr. Nathaniel T. Servando. At ngayon po, I'd like to call on Dr. Servando para sa maikling mensahe para opisyal na buksan ang ating press conference. Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga guests and partners from the media. Kami po sa DOST Pag-asa ay nagpapasalamat for joining us in today's press conference as we observe this year's Typhoon and Flood Awareness Week. And this observance is in line with the Presidential Proclamation number 1535. And this observance underscores the importance of preparedness and resilience against hydrometeorological hazard. And for this year, the Typhoon and Flood Awareness Week celebration ay may timang bagyo, baha, maghanda tayo. At ang layunin ng DOST Pag-asa ay itaas ang antas ng kamalayan ng publiko, hikayatin ang maagang paghanda at of course hikayatin ang kultura ng kahandaan, no? Lalong-lalo na sa lahat ng mga sectors. Now, for this press conference, may dalawa pong mahalagang topic ang focus ng event na ito. Una, ang magbibigay po ang DOST ng Pag-asa ng updates about El Nino, and then pangalawa, about the mobile platform na develop ng ahensya, tinatawag itong Panahon. In the last year, ang Panahon ay internet-based lang but improve at ito'y mobile, nasa mobile platform. Now, ating matandaan, last week, ang DOST Pag-asa ay nagpalabas ng first El Nino Advisory. And based on the latest monitoring, El Nino is already present in the tropical Pacific, and more than 80% na ang chance na this will develop fully, no? During the June, July, August season. And in fact, based on projections ng iba't ibang models, it may strengthen into a strong El Nino during October, November, December season, and possibly lasting until the early part of 2027. Alam naman po natin, a strong El Nino can bring below normal rainfall, prolonged dry conditions, water shortages, and adverse impacts on key sectors, particularly agriculture, energy, health, and other sectors. While these impacts may still be months away, the time to prepare is now. The purpose of this advisory actually is not to cause alarm but to encourage early action. Experience has shown that communities, local governments, and sectors that prepare early are better able to reduce losses and protect lives and livelihoods. So, of course, as we emphasized earlier, bago dumating ang tagtuyot, makakaranas tayo ng mga malalakas na mga pag-ulan during the habagat season. Ito'y isa din sa mga expected nating impacts ng El Nino. The DOST Pag-asa will continue to closely monitor the situation and provide regular updates and advisories.
And we encourage everyone and of course all concerned to stay informed and work together to implement preparedness measures, of course, sa lahat ng mga sectors para ma-mitigate ang impacts ng phenomenon na ito. Now, as we celebrate or commemorate the Typhoon and Flood Awareness Week, let us remember that preparedness saves lives, and early action today can help us minimize the impacts of potentially strong El Nino in the coming months or months ahead. Yun lang po at maraming salamat. Ang aming kasamahan ay magbigay ng maikling presentation para ibigay ang mga detalye ng dalawang topics na na-mention ko. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dr. Servando, ang ating DOST Pag-asa Administrator. At ngayon naman po, para magbigay ng kaukulang impormasyon tungkol sa kasalukuyang lagay ng El Nino sa ating bansa, narito po si Ma'am Annalisa S. Solis, Chief of the Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, para bigyan po tayo ng update. Good morning po everyone, and welcome po dito sa ating press conference. And DOST Pag-asa is pleased to present the present climate outlook for the next 6 months, focusing on the assessment of impending El Nino. So nagpalabas po ang Pag-asa last March 23 ng El Nino Watch, and then nagpalabas po tayo ng April 22 ng El Nino Alert, and then last week lang po ay nagpalabas ang Pag-asa ng El Nino Advisory number 1. So ito po ay nakapaloob sa Pag-asa ENSO Alert and Warning System. Hintayin lang po natin yung slide. So nagpalabas po ang Pag-asa ng El Nino Advisory number 1 under sa Pag-asa ENSO Alert and Warning System that was established to provide guidance in the preparation of strategic action plan for ENSO that will serve as key interventions of 5 key sectors before, during, and after El Nino. So, ito po yung nakapaloob po dun sa thematic areas po na nasa Task Force El Nino, dun sa Strategic Action Plan on El Nino. So, ito po yung nag-trigger po dito sa Task Force El Nino. So, nag-i-issue po ang Pag-asa ng El Nino Watch for us to be aware and be prepared kapag meron po around 55% chance na magkaroon ng El Nino development within the next 6 months. So, tayo po ay nagpalabas nitong watch na ito last March 22 as we have mentioned. Next slide po. Ayan. Next slide na po. Ayun. And then, nung April 22, so nagpalabas po tayo ng El Nino Alert to take early action. Yung condition po dun sa binabantayan nating El Nino or yung pag-init ng temperatura sa ibabaw ng dagat Pasipiko ay 70% chance na magkaroon ng El Nino within the next 2 to 3 months. So, nag-issue po tayo noon ng press statement, assessment and outlook, and dry spell and assessment. And then, nag-issue po tayo ng advisory for us to take action kapag nandiyan na po yung El Nino or El Nino conditions. So, yun po yung ipinalabas natin last week. And kapag meron na, tapos na po yung El Nino or La Nina, ay nagpapalabas na po tayo ng final El Nino advisory. So, ito po yung nakapaloob sa ating ENSO Alert and Warning System. Next po. So, base po dun sa latest prediction natin na minomonitor po, base po dun sa mga international prediction centers. Next po. El Nino conditions are present in the tropical Pacific. Next. And most climate models suggest El Nino will likely to persist until early 2027. So, yan po yung general statement na ipinalabas ng Pag-asa last week, kaugnay po ng El Nino Advisory 1 na issuance natin. So, dito po nakikita natin na halos 98-100% sure po tayo na nandyan po yung El Nino. Ang tinitingnan po ay minomonitor po natin is yung ano yung posibleng maging strength nito, kailan to magtatagal, at ano po yung mga areas na posibleng maapektuhan nito. Next po.
So dito pinapakita naman po yung tsansa kung paanong magiging strength ng ating El Nino natin na binabantayan ngayon. So increasing chance of strong El Nino by September, October, November 2026. So ito po lang ibig sabihin natin, mas umiinit po yung temperatura ng dagat na patuloy that could start as a weak, moderate, and then becoming strong. Ibig sabihin po, up to 1.9 degrees centigrade yung pag-init niya. But then, may nakikita po tayong mas mataas na tsansa of very strong El Nino by October, November, December to November, December, January, which is around between 30 to 37%. So, ito po ay mas mataas dun sa historical climatology na ito ay posibleng mangyari. Mas mataas po siya dun sa tinatawag nating historical climatology na posible po ito maging isang very strong El Nino. So, kung baga po sa ating lagnat, possible na ito yung kumbulsyon na nagkukumbulsyon ang ating dagat at sobrang init na po na more than 2 degrees yung pinipredict po natin na pag-init. Next po. So, ito po yung pinalabas natin na issuance last June 9, yung pong El Nino Advisory that was signed by our administrator and readily available na po yan sa Pag-asa website at sa social media na official Facebook ng Pag-asa. Next po. The effects of El Nino or La Nina are not confined to specific regions but can have far-reaching consequences on a global scale. Hindi po pare-pareho ang isang El Nino event. So, every El Nino event is unique. So, hindi po siya the same sa mga iba't ibang are not confined to specific region. So, ibig sabihin po, yung matamang pagmamonitor natin at pagbabantay sa mga ipapalabas na update ng Pag-asa ay napakahalaga dahil dito po natin malalaman kung alin, saan, at kailan po posibleng maaapektuhan ang ating bansa ng El Nino, lalong-lalo na po yung dry spell or prolonged drought conditions. Next po. The effects of each ENSO event, yung El Nino or La Nina event, vary depending on the intensity, duration, time of year when it develops, and the interaction with other modes of climate variability. So, nandyan po yung monsoon, nandyan po yung intertropical convergence zone, nandyan po yung tinatawag nating subseasonal forecast, nandyan po yung bagyo. Yun po yung mga other modes ng ating climate variability na posible pong maka-apekto din dun sa posible po Ondoy, severe tropical storm lang siya, maulan siya, it happened during El Nino event. Whether weak, moderate, strong, or very strong El Nino, typhoon at super typhoon pa rin po category ang dominant na intensity or strength ng ating bagyo. At mas marami po naglalandfall ng bagyo na typhoon at super typhoon kapag October at November during El Nino years. Yan po ay base sa historical data po natin. Next po. So, ito po yung lahat ng mga weather systems na posibleng makaapekto sa ating bansa from June to November. Lahat po yan ay makakapagpaulan except for regions of high pressure area na kung saan usually po kapag meron po tayo
pong nakakaapekto sa ating regions of high pressure area or meron po tayong easterlies na localized thunderstorm activities lang po yung ang makakaapekto sa atin. Next po. Here's our rainfall forecast in terms of percent normal. So, ito po ay inisyu natin last May 26. Ang next update po natin ay sa June 24, yung time po na tayo ay nagko-conduct ng Monthly Climate Outlook Forum. So, dito makikita natin yung panahon ng habagat po. June, July, August, and some portions of September. Mas marami po tayong ulan, near normal. Although near normal siya, pero significant po ang ulan niyan, lalong-lalo sa western section ng ating bansa. Dahil normally po ang ulan dyan ay more than 500 millimeters of rain. Ngayon yung pong mga areas na nasa blue, yan po sa may western section ng ating bansa, July, August. Ibig sabihin po niya, posible magkaroon tayo ng enhanced southwest monsoon activity at mataas po ang chances na meron po tayong above normal rainfall condition. And then pagdating po ng October, November, dito na po natin nakikita na unti-unti na pong magkakaroon ng epekto in terms of dry spell or dry condition yung ating minomonitor na El Nino. Na kung saan possible po na medyo may kakulangan or meron na pong reduction dun sa normal na tubig ulan na nararanasan ng mga ibang lugar dito sa ating bansa. Next po. In terms of probability, yung tsansa, ano po ba yung tsansa na magkakaroon tayo ng above, near, or below normal rainfall condition? So, yung mga kulay blue po dyan, ibig sabihin po, mas malaki ang tsansa na mas above normal yung ating ulan na matatanggap doon. And yun po ay consistent dun sa mga previous map na ipinakita natin na mataas po ang kanyang percent normal. So, dito, pagdating po ng August, October, November, mas malaki din po ang tsansa na magkaroon na rin po tayo ng mas mababa ang ulan kaysa karaniwan, below normal, yung pong mga pula dyan. At nakikita po natin na mas mataas ang tsansa or more than 70% by October, November. Marami na po yung areas na talaga po mataas ang tsansa na magkaroon ng significant reduction sa ating tubig ulan. Next po. By end of November, so dito po nakikita natin yung tinatawag po nating potential for dry condition, dry spell, and drought. So pag sinabi po nating dry condition, dalawang magkasunod na buwan na meron pong reduction sa tubig ulan ng around 21 to 60%. Kapag dry spell po ay 3 buwan na may reduction sa tubig ulan ng 21 to 60% or 2 buwan na may reduction ng more than 60%. So dito po as early as November, may mga areas na po that are potential for dry condition, 2 buwan na magkasunod na mababa ang ulan, and dito rin po isang probinsya dry spell. So kindly take note po na ito ay base sa December 2025 up to May 31 rainfall na actual at yung pong forecast na ipinalabas natin from June to November. Ibig sabihin po kung tayo ay mag-a-update ngayong June 24, mababago at mapapalitan po or maa-update din po itong mga probinsya na ito na posibleng maaapektuhan ng dry spell at dry condition. Pwede pong madagdagan or pwede pong mabawasan. Next po. Bagyo, 9 to 13 na bagyo from June to November. So, dyan po yung possible na inaasahan po natin na pagdating po ng later part ng taon, ay usually po ay nababawasan po yung bilang ng bagyo natin po. Less number ng tropical cyclone during the later part of the year, following po kung magtutuloy po yung El Nino next year. At dito po dyan sa kanan, yan naman po yung prepared track ng ating mga bagyo. So usually po dito pagdating ng June, July, and August, may mga track pa rin po ng bagyo na usually po ay nag-re-recurve pa rin po siya. That could enhance our southwest monsoon. Kaya nagkakaroon po tayo ng malaking tsansa na marami tayong ulan during habagat kapag meron pong tulong na nagre-recurve na mga bagyo sa panahon ng habagat. Next po. So in summary po, El Nino na po, sorry. So from June to September, so generally most parts of the country are expected to experience near normal. And then pagdating po ng October, near normal to below normal, dito po natin nakikita yung dahan-dahan o unti-unti na pong pagbawas sa ating mga tubig ulan pagkatapos po ng ating panahon ng habagat. Next po.
Yung ating temperature, so predominantly warmer than normal temperature conditions. So may mga areas po na magkakaroon pa rin ng medyo mas malamig kaysa karaniwan. But generally po, ay warmer than average yung ating temperature during the forecast period. At 9 to 13 na bagyo will likely develop or enter the PAR from June to November. Next po. Ano yung possible strength nitong developing 2026-2027 El Nino? So it could start as a weak. So ngayon po, becoming strong by September, October, November season. And meron pong mas mataas na chance na posible po maging very strong ito. Kaya ang possibility po ng very strong ay hindi po natin, kumbaga, isa sa walang bahala. Dito lang po, meron tayong note na stronger events do not always mean bigger weather and climate impacts. So, mas pinapalala lang po or pinapataas lang po ang tsansa nito na more likely na posible pong mangyari itong mga impact na ito. Next po. So, yung impact, heavy rainfall events over the western side of Luzon and Visayas associated with enhanced habagat, from June to September, yung po yung nakikita natin, especially pag-start po ng July. Less number ng bagyo during the latter part of 2026 but can be of typhoon or super typhoon category. And possible po, yung dry spell, dry condition, posibleng mag-start po as early as October or November dun sa mga ibang areas po ng ating bansa. And kung ito pong El Nino ay magtatagal or becoming strong or very strong, so it will be warmer during our 2027 warm and dry season months. So mas posible po kung yung babalikan natin yung 2023-2024, mas marami po siyang mga record-breaking na mga maiinit na temperature at mataas na alinsangan. So yun din po yung mga possibility. Next po. So, what to do? So, during drought at during heavy rainfall events, so nakapaloob po dyan yung some of the conservation tips at yung ating mga disaster kit kapag meron po tayong mga heavy rainfall events, yung mga emergency disaster kit natin, kailangan pa rin po maging ready kahit po panahon ng El Nino dahil meron po tayong habagat na kung saan mataas ang tsansa na marami tayong ulan na posibleng mauwi sa baha at landslide. Next po. I think yun lang po and these are some of the Pag-asa actions taken. So magkakaroon po tayo ng next Climate Forum update po sa June 24. Yun lang po. Thank you. Exit muna. So maraming salamat po, Ma'am Ana, sa presentation po tungkol sa kasalukuyang update sa El Nino. And now, to officially launch the Pag-asa National Hydrometeorological Observing Network or Panahon mobile application, may I call on Ma'am Lauren Joy Estrabillo Timbal, Information Officer from the Public Information Unit of Pag-asa. Thank you, Joanna. So, let me first wait po for the presentation to appear in our screen. Okay. Magandang tanghali po sa ating lahat. DOST Pag-asa continuously strive to provide accurate, timely, and reliable weather and climate information to the public at kasabay po ng observance ng Typhoon and Flood Awareness Week, we present the Pag-asa National Hydromet Observing Network or the Panahon mobile application. Next slide po. Of course, this is developed in-house po by the DOST Pag-asa. Naaalala po natin nung 2025, next slide po, we launched the Pag-asa or the Panahon web app. Ito po yung panahon.gov.ph. And continuous po yung updating nito, no? But just to recap, yung panahon.gov.ph po ay isang interactive platform na kayang mag-provide ng real-time data na observe at of course yung forecast data natin patungkol sa, for example, rainfall, temperature, heat index, and other variables from all stations nationwide. Next slide po. Next slide po. Sige po. Sige po, sa baba po kayo mag-click, sir. Yan. Sa arrow na lang po. Yan.
Yan. Dito po sa chart na makikita po ninyo, yan po yung mga naka-access na users dun sa ating website at sa web app na Panahon, no? Dito po sa left na chart, yung makikita po natin na or more than kalahati ng ating mga users ay gumagamit ng kanilang mobile phones to access the Pag-asa website, as well as ganun din po, no, sa panahon.gov.ph, almost 70% din po ng ating users gumagamit ng kanilang mobile phones. And kasunod po nun ay yung computer laptops or desktop. And recently, next slide, recently po yung Panahon has been made available din sa eGov.ph na super app, and maybe this is part of the data na kaya nakaka-access tayo from our mobile phones is because available na ito dito. Next slide po. So today, in line with the observance of the Typhoon and Flood Awareness Week or yung TIFA, we launched the new Panahon mobile app. Next slide. Kapag dinownload po ninyo yung app na ito, ang unang prompt po sa atin is to allow notification sa inyong mobile app. So, next, it will ask you to access yung inyong device location. So, for optimal use, we recommend na i-allow po natin yung access na ito. And magpa-prompt din po siya, next po, yung app magpa-prompt siya ng aming terms and conditions sa paggamit nitong app. And let me just emphasize po na yung data na i-share natin dito sa mobile app are the following. For example, yung device information, kung anong klaseng device yon, yung usage analytics ng app, and then yung location data kapag in-enable po natin, and as well as yung notification preferences. But just to assure you, yung data processing po nito will surely comply with the Data Privacy Act. Next slide po. Ayan. So ito po yung mga features ng Panahon mobile application. Una, may locations tayo, and then weather, current weather and forecast, pabalik po, and then may map overlays, which are interactive maps, and also yung notification alerts. So first is yung location. Let me just give a little demonstration of this mobile app. So earlier na-mention ko po na dapat i-allow natin yung device location access, no? And besides po doon, so dito po, next slide, please. Pwede po natin gamitin yung ating current location. So magpa-prompt po yung app na yon to use your current location. Also, pwede tayong mag-add ng ating favorite location. So pwede po natin i-pin yun, and later malalaman natin kung ano yung importance nung pag-favorite or pag-pin ng location na yon. And also, pwede natin gamitin yung search button for any location in the Philippines. Next slide po. Available din po yung weather, yung current weather at saka yung weather forecast sa ating mobile app. So kapag nag-tap po tayo nung location natin dun sa homepage, next slide po. Yan. So ito po halimbawa yung pinili nating location, no? So mapupunta po tayo dyan sa homepage ng ating Panahon mobile app. Ito po yung makita natin na current weather. So dito po sa left side natin yung current weather, which is for example, clear skies or cloudy. Then meron tayong temperature, weather condition, ayun na nga yung nasabi ko kanina, and then heat index and rain. And then kasama na din po dito yung hourly weather forecast. Yan po nasa right side. And then, next slide po. Sa same page po na yan, makikita rin natin yung 5-day weather forecast for several Philippine cities as well as for tourist areas. So for example, sa mga areas na, for example, sa Baguio, sa Tagaytay, and all that. And also for Asian cities. Next slide po. Again, meron din po yung 5-day na weather outlook para sa mga cities na yon. Sige po, next slide po tayo. Another feature is yung interactive map. Ito po, available po siya doon sa ating web app, yung panahon.gov.ph. Next slide. But here, dito po sa ating mobile app, makikita po natin yung mga active warnings on the map. So
So ito pong screenshot na to nagpapakita kung ano yung mga active na warnings represented by the icon. So may thunderstorm warnings, heavy rainfall, tropical cyclone bulletins, and flood advisories. So kapag may nakataas po na warnings, sa oras na buksan nyo yung app, yung Panahon mobile app, makikita po natin itong mga icons na yan. So an example of an alert is, next slide. So halimbawa po may advisory dyan ng flood, kapag tinap or kinlik po natin yung icon na yun, makikita po natin yung details nung flood advisory. Next slide. Ayan po. So for now, ang nakalagay po dyan is yung text-based information about the flood advisory. Next slide. This one is another similar image to web app, to the Panahon web app. So makita natin yung map overlay ng radar images or mosaic and the satellite image na available for the current time. So next slide, makita po ninyo dito sa video capture na may past 6 mosaic or images ng radar doon sa ating mobile app na pwede nyong mabalikan. Next slide po. Katulad din po sa panahon.gov.ph na web app, magiging accessible din po yung sa mobile app yung gridded forecast, yung mga mapa na yan. And for weather variables across the Philippines, enhance po yung accessibility since pwede po kayong mag-zoom in or zoom out doon sa mobile app. And since interactive po ito, pwede rin po kayong mag-tap ng mga grid points para sa detailed information about the weather. And viewable din po, may animation feature po ito at time slider para sa better visualization ng forecast. Next slide po. Dito naman po sa observation tab. Next slide. Yan. So dito po makikita po natin yung mga latest observation data mula sa weather stations, including yung synoptic tsaka automatic weather station sa lahat ng weather stations in the country. And lastly po, ito po yung pinaka-paborito kong feature ng app, next slide, yung notification alerts. So, next slide po. Makakatanggap po tayo ng notification alerts kapag in-on po natin yung access sa notification tsaka yung sa device location. So, kaya po kanina in-emphasize ko na kailangan po nating i-allow ito, no? So, ito po yung video na makakapag-demonstrate na pwede tayo makatanggap ng notification. Pwede pong pakiclick yung video again. So, sa home, ano po natin, no? Yung home po ng ating phone. Pag lumabas po yung pabalik po. Back po. Back. Yan. So, lalabas po yung ganyang notification. Pag tinap po natin yan, mag-o-open po yung app, and then tap po natin doon sa My Alerts, since yun po yung location natin. And pag tinignan po natin yung alert na yon, it will show the thunderstorm advisory. So, isa po yan sa mga alerts na pwede nating ma-receive from the mobile app. Sample alert, next slide, for tropical cyclone. So, ganun din po, no, makaka-receive po tayo on the next slide. Ayan, may isang notification dyan when we tap it. Next slide po. Isa pa po. Ayan, ito po yung tropical cyclone bulletin na we also issue on the website. And lastly, yung flood advisories, similarly. Next slide po. Ganun din po yung isura for all alerts. And next slide, yan po, yung details ng flood advisory. This is an example of how we use po yung interactive map, no? So, pwede po nating pagsabayin yung ibang features. So, halimbawa, pwede po nating makita yung satellite image while we view an observation station. So, for example, ito, yung satellite image po, ito yung may colors po na nakikita nyo, no? Tapos may isa pong station doon na may data na 36 millimeters. That's the hourly rain for that particular time na nakita natin yung data from the AWS. So, pwede natin din i-check kung meron bang warning during the time na nakita natin tong image na to. So, yung katabi po
yung nasa right side, merong na-issue na warning na about thunderstorm advisory for this particular area in Palawan. Next slide po. Again, I would like to emphasize na para maging optimal po yung use ng ating Panahon mobile app, we allow notification alerts, then the device location access, as well as agree with the terms and conditions of the app. Finally, this is the next slide. This is the QR code to download the Panahon mobile app from the Apple App Store and Google Play Store for free. You can also search Panahon Weather App or Panahon Mobile App in both of the platforms. Kapag meron po kayong feedback, next slide po. If meron po kayong feedback about the app, of course, we are very welcome to receive your, kung may mga screenshots po kayo na naranasan during, or challenge na naranasan during use of the mobile app, you can just email us, or pwede rin po sa Facebook page natin, i-message nyo lang po sa amin because this is important for us to improve our services. Yun lamang po and maraming salamat po. And so maraming salamat po, Ma'am LJ. And before we proceed, nais ko lamang pong i-acknowledge ang presence ng ating key officials ng DOST Pag-asa, headed by Dr. Nathaniel Servando, ang ating administrator, Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villafuerte II, Deputy Administrator for Operations and Services, Engineer Roy A. Badilla, and Deputy Administrator for Administration and Engineering Services, Ma'am Shirley J. David. And we would also like to acknowledge as well the presence of some of our division chiefs with us here, Ma'am Telma Cinco of the Climatology and Agrometeorology Division, Sir Michael S. Bala of the Research and Development and Training Division, Engineer Juanito S. Galang of the Weather Division, and the Assistant Weather Services Chief of the Hydrometeorology Division, Ma'am Rosalie Pagulayan. Ayan, so nais rin po naming pasalamatan ang aming media partners na patuloy na tinutulungan tayo na maipahatid sa ating mga kababayan ang mga update mula sa DOST Pag-asa. So kasama po natin ngayon from Radyo Pilipinas, UNTV, Abante, DZMM, DWIZ, Manila Bulletin, Daily Tribune, Philippine Star, Philippine Daily Inquirer, Radyo Veritas, DZBB, Philippine News Agency, and Net25, DZXL, Manila Standard, Filipino Mirror, Manila Chronicles, Manila Times, and Malaya. And now we are opening the floor for the question and answer portion of this press conference. So for this one, pakibanggit po lamang ang inyong mga pangalan, affiliation, and kung para kanino po yung question ninyo. Salamat po. Maaari na po tayong mag-start sa mga katanungan. Alan Gatos po from GMA DCWB. Kay Ma'am Annalisa Solis, no? Although meron ho tayong very strong El Nino by the end of the year 2026 na maranasan hanggang first month ng 2027, meron pa rin tayong mga typhoon, super typhoon na may experience sa Ma'am Annalisa. Kasi usually, di ba, pag El Nino, ang parating iniisip ng mga kababayan natin, mainit ang panahon, dry spell, drought, pero kasabay dito may malalakas pa rin na mga bagyo na pwedeng maglandfall ho sa ating bansa. Yes po, sir. Historically speaking, meron po tayong mga ganun na mga typhoon at super typhoon category. So kung hindi man po siya typhoon o super typhoon, may mga instances din po na tropical storm lang siya, low pressure area siya, pero maulan din siya kapag panahon ng habagat. So very unusual po kapag meron po tayong El Nino, lalo na po yung mga nagiging erratic na mga bagyo at yung pong mga typhoon at super typhoon category. So nung time na 2009-2010, El Nino, meron tayong Ondoy, tropical storm siya. Yung mga typhoon, super typhoon, yung sila Pepeng, sila Uwan. So yung pong mga
time na yon sila Milenyo, yun po ay nangyari sa panahon po ng El Nino. So marami po tayong mga historical accounts. Ating tandaan ang Ondoy 2009 ay El Nino year. But during the rainy season yun, di ba? Although in Ondoy is September, no? September. Within the habagat season. So, bago magtagtuyo, karanas tayo ng mga malakas. Ito ho yung mga panahon na mas destructive ho ba yung mga bagyo, hindi man sa lakas kundi may kasamang maraming maulan na pwedeng makaapekto sa mga kababayan po natin. Yes po. Mga possible po yun, sir. Usually po, nangyayari po yun, lalo na po during the latter part of the year. Kapag meron na po itong mga landfalling at crossing na tropical cyclone na medyo tumatama na po dun sa ating kalupaan. Kasi usually po, kapag ganyan, October, November, December, yung mga crossing, yun po yung patapos na yung habagat, and then yung tropical cyclone development, medyo malayo po sa Pacific kasi mas mainit nga po dun sa gitna at silangang bahagi ng tropical Pacific. So yung tropical cyclone formation po at yung intertropical convergence zone that act as breeding places ng mga bagyo, yan po yung tumatawid, nagkocross sa atin. So dahil malayo po yung tropical cyclone development niya, pag pumasok po yan sa atin, so it's either marami po siyang moisture or malakas yung hangin po. So, yun po yung usually na karakteristik ng ating bagyo kapag meron pong El Nino. Kasi yung tropical cyclone development, yung effect niya, malayo. Okay, last na lang po sa akin, no? Usually ho ba, historically, ano ho yung kadalasang tinatamaan kung saan madalas maglandfall itong mga bagyo na to kapag meron ho tayong El Nino, Ma'am Annalisa? Sir, kapag panahon ng habagat, usually po dyan sa may Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon. May mga areas din po kapag crossing na, pagdating po ng mga October, November, December, dyan na rin po sa Bicol area, Visayas, and even po dyan sa may Northern Mindanao. So, pwede po niyan tatahakin even itong Mimaropa region and Western Visayas region. Kaya napakahalaga po yung pag-monitor dun sa mga possible po na mararanasan natin ng mga bagyo ngayon kasi yung kanyang track po ay posible pong malaki yung epekto nito kapag po merong El Nino. So, kung saan yung possible pong track. Mary po from Radyo Pilipinas. Either Miss Anna po or Dr. Servando. Kung nasa Tropical Pacific na po yung El Nino, within this June po ba natin officially maide-declare ang El Nino? And kamusta na po ang preparation or pakikipag-ugnayan natin sa mga national agencies on their preparation for El Nino? And yung pilabas po nating El Nino Advisory number 1 last week. So, yun na po yung hudyat na El Nino is present in the tropical Pacific. Opo, meron na po. Hindi po sa Philippines. Kasi yung El Nino, hindi po siya kagaya ng bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Doon po yun nangyayari sa Tropical Pacific. So, ang possible po na maranasan natin dito is yung impact. Na kung saan, ngayon nga pong panahon ng habagat, posible po na mataas yung chance na marami tayong ulan dito sa western section ng Luzon and portions of western Visayas. So, yun po yung, kumbaga, yung initial, yung precursor natin nitong El Nino na palaki na parating na dumating na yung impact po is yung parating sa atin, and then yung ating pong mga possible na mga dry spell and drought conditions sa mga susunod na buwan. Dagdagan ko lang po, pertaining naman ito dun sa preparations na ginagawa ng mga government agencies. Actually, mayroon na pong pre-disaster risk assessment na ginawa, and then may meeting na rin previously na ginawa for yung Task Force El Nino. In fact, our administrator together with Ms. Ana also provided updates pertaining dun sa El Nino with our president. I think that's 2 weeks ago. And then tomorrow we are about to meet also with the Office of Civil Defense. Ito naman ay for different sectors para paghandaan din, planuhin kung ano yung
mga kailangan nating hakbang na gawin upang nang sa ganon ay ma-mitigate natin yung impacts ng El Nino. Pero sir, at this point, anong sector yung pinaka nakikita nyong malaki yung impact? Is it agriculture or ano po? Well, historically kasi various sectors ang naapektuhan, ano. Pero dahil ngayon ay nasa buwan pa lang tayo ng June, July, and August, September, ito yung habagat season. So pinaghahanda rin natin, of course, yung DRR sector, no? Kasi ito nga yung may inaasahan tayong enhanced na habagat, and that could bring above normal rainfall conditions, particularly sa western section of Luzon. So yan po yung una. And then, kasama rin of course yung paghahanda ng agriculture sector dahil inaasahan natin by the latter part of this year and then ensuing next year, yung next season next year, ay inaasahan naman natin yung kakulangan natin sa tubig. So, both agricultural sector and even water sector are given those information to prepare. Thank you very much po. Meron pa po ba tayong questions? Yan. So habang nag-iisip pa po ang ating press, yes, sige po. Okay, good afternoon po. Carlo Candelaria from PTV. Ma'am, dun po, or sir, dun po sa mga nag-develop ng app, paano po ito naiiba doon sa mga ibang weather applications na meron tayo, like for iOS and yung Windy app or yung ginagamit po ng ating mga cellphones na built-in doon sa mga phones natin na meron tayo? Isa po sa mga, thank you po sa question na yun. No? Isa po sa mga features po ng Panahon mobile app is yung mga observed data po na galing sa mga weather stations ng DOST Pag-asa ay readily available and accessible po doon sa app. Also, meron po tayong forecast data rin na binibigay na official din po na pinapalabas ng Pag-asa. So, yung Panahon mobile app, isa po sa mga efforts ng Pag-asa para mapabuti pa yung services ng ating ahensya. At actually, ang Pag-asa po, ang mandato po niya is magbigay talaga ng impormasyon about the weather. And yung ibang mga apps po would be a complement to the mobile app that we have. Idagdag ko pa siguro yung kanina kung i-allow natin yung push notifications. Mano-notify actually tayo kapag merong inisyong halimbawa thunderstorm advisory or may rainfall warning ang Pag-asa. Kung nasaan yung location natin at nandun yung warning, mabibigyan po tayo, mano-notify po tayo in advance. Other questions po? Yan, meron pong question dito online. Ano ang epekto ng El Nino conditions this habagat season sa dams? Sino po ang pwedeng sumagot sa ating katanungan from our netizen? Okay. Sige po, salamat po doon sa katanungan. So, lahat po tayo nakatingin kasi doon sa impacts ng El Nino, doon sa ating mga dams. So, I think na-mention po ni Miss Ana kanina na meron po tayong enhanced southwest monsoon. Isa po yun sa magiging effect kung meron po tayong ENSO or nandun tayo sa El Nino. So, wag po nating i-discard yung possibility na malalakas po lang ang pag-ulan. Like for example, dito po sa western section, pagka po maulan ang western section, ang heavily affected na reservoirs ay yung nandun po sa Agno River Basin, which is Binga, Ambuklao, and San Roque. So if you remember, 2009 was an El Nino year. So kung ma-remember po ninyo, ay isa sa pinakamalaking pag-release ng water from San Roque ay nangyari po during that time, which heavily inundated yun pong Pangasinan area. So, yun po, hindi, although ngayon ay nasa mababang state po sila, marami po sa mga monitor dams ay nasa mababa pa pong kalagayan, but they are showing na pataas po yung kanilang trend with this coming flood season. Yun po. So siguro yung paano na lang po yung magiging action ng government once the El Nino really creeps in at magkaroon po ng impact doon po sa ating water resources.
Yun po. Pero now, it is showing signs of nagre-recover naman po sila. Thank you very much po, Ma'am Oyi. Other questions po on the floor? Joanne, sorry, baka Ate Oyi, pwede nyo rin idagdag po yung last quarter of this year and then yung first quarter of next year na possible na impacts dun sa dams. Thank you po. Okay. So, okay po. Thank you, Sir Doc Mar. So, dito po, during Southwest Monsoon, ang heavily affected po kasi na dams natin ay ito pong nasa San Roque, nasa Pangasinan area, and of course, yung nandito po sa, I think, Pantabangan. Pero yun pong anggat kasi, it's, nakikita po natin, base po dun sa datos, na sinishare po ng NAPCOR sa atin, is nagre-recover po siya during the rainy months, during the typhoon season, pero malaki rin po ang contribution ng Northeast Monsoon on this side of, dun sa side po niya kasi is nandun po siya sa, parang boundary ng ng Quezon and going dito po sa Region 3, no. So affected po siya ng Northeast Monsoon. So kahit po walang bagyo, pero kung meron pong Northeast, ay dire-diretso po yung pag-ulan within this side of yung dams po na itong Angat Dam. Kaya po kung mapapansin po natin yung historically talaga ay mas napupuno siya. Mas nakikita namin yung kanyang pagpuno during the Northeast Monsoon. So, nandun po yung, even during the El Nino years, ay nakitaan po natin siya ng mga datos na nag-exceed po talaga siya ng kanyang normal high water level. Base po sa datos, ha. So, yun po, no? Kaya, normally po, ang ginagawa natin ay pagka ganito pong season, ay talagang ang warning natin or ang monitoring, closely monitoring natin na dam during the Northeast Monsoon, ay ito pong Angat and the Magat Dam. Sila po. Thank you very much po ulit, Ma'am Oyi. Any other questions po? So I think lahat ng ating concerns ay na-cover na. And so para sa iba pang karagdagang impormasyon at detalye, maaari nyo naman pong bisitahin ang aming website sa www.pagasa.dost.gov.ph at magtungo din po sa aming official social media platforms for X at DOST_Pag-asa, our Facebook page DOST_Pag-asa, at sa aming YouTube channel DOST Pag-asa Weather Report. And with that, we pass it on to Dr. Marcelino Q. Villafuerte II, Deputy Administrator for Research and Development, to close our press conference. Magandang hapon po. Before we officially wrap up today's press conference, I would like to thank everyone for being here, especially our media partners, for your continued support in bringing closer critical information and services of the agency to the public. Your work makes a big difference in making sure that our warnings and advisories reach communities quickly and clearly. So as we continue the observance of Typhoon and Flood Awareness Week, or TFAW, we are reminded once again that preparedness depends on awareness and action. Information only becomes powerful when it is understood and shared widely. Today, our colleagues from the Climatology and Agrometeorology Division shared with us the El Nino has already set in, and we are expecting its further development, even reaching its potential very strong category by the end of the year. And therefore, early preparations should be made knowing its impacts on our country. On a short-term weather scale, a tool that can help us know the prevailing weather conditions and forecasts in the next few days, particularly the Panahon mobile application that we launched today, we hope to make can be used, no? Through this new platform, we hope to make Pag-asa's weather and hazard information even more accessible, right at the fingertips of every Filipino, anytime and anywhere. So we encourage everyone to explore it, share it, and help us promote its use to the public. With tools like this and with strong partnerships like ours with the media and government agencies, we are confident that we can continue improving how we deliver life-saving information. Thank you very much for joining us today and for your continued partnership. We look forward to working with you as we strengthen our shared mission of building safer and more resilient communities. Thank you very much. Good afternoon. Maraming salamat po, Dr. Villafuerte.
And with that, thank you very much to our DOST Pag-asa officials and personnel na nakasama nating maghatid ng kasalukuyang ulat panahon. Ang ating media partners and friends who are present here at sa mga netizens who joined us on Facebook and YouTube na patuloy na nakaantabay sa mga updates mula sa DOST Pag-asa. And that concludes our press conference. And on behalf of our Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel Servando and the whole DOST Pag-asa community, maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.